Isang araw may apat na bubuit na nagyayabangan. Ako nga pala si Diode. Siya si Diode. Well, papaliwanag naman niya kung ano meron siya. At meron akong cathode na naglalabas ng electrons papunta sa aking anode. Si Diode ang kauna-unahang vacuum tube na gawa ni John Ambrose Fleming noong 1904. At mula sa kanyang pangalan, meron siyang dalawang electrode, ang anode at cathode. Si cathode ang naglalabas ng electrons na dulot ng pag-init na galing sa heater. Ang loob ng isang vacuum tube ay walang hangin at kung ano-ano kaya't merong free path ang mga electrons papunta kay anode. Uy, yun lang ba yung meron ka? Oh, ano na naman yan, triode? Oo. Ako si Triode. Siya si Triode. Check natin kung anong meron siya. At hindi tulad mo, meron akong control grid. Kaya ko mag-amplify ng signal. Kaya daw niya mag-amplify ng signal. Bakit kaya? Ito si Triode. Ang control grid niya ay nasa pagitan ni anode at cathode. Alam naman natin na opposite polarity attracts, kaya pag nilagyan natin ng negative voltage ang control grid, mababawasan ang electrons na dadaloy sa tube at machochoke ang current. Pero pag positive ang voltage na nilagay, lalong maa-attract ang mga electrons at dadami ang dadaloy. Sa ganitong paraan, kaya natin kontrolin na magiging resulting amount ng plate current. Kaya dahil kay control grid, makakapag-amplify si Triode ng electric signal. Oh, edi ikaw na magaling. Nag-aaway na naman ng dalawang mahina. Wala. Ba't sino ka naman ba? Sino pa ba? Ako si Tetrode. Siya daw si Tetrode. Tetra ibig sabihin ay apat. Di tulad yung dalawa, meron akong screen grid. At dahil doon, nag-improve yung game ko. Ano na naman meron diyan? Yun nga yung reason kung ba't na binasura si Triode. Hala, anong binasura ako? Mahirap ka kasi paganahin pag mataas ang frequency. Ako kasi, goods lang. At tigil na natin ang trash talkan. Ipaliwanag natin kung bakit siya. Goods lang. Magandang improvement si Triode after ni Diode, pero andun pa rin ang mga weaknesses niya, lalo na sa part ng gain at stability. Kay Triode, nililimitahan lang ang gain para di mag-oscillate ang signals kapag above around 100 kHz ang frequency. Pero sa tulong ng bagong grid na niligay kay Tetrode, which is ang screen grid, nare-reduce ang capacitance ni control grid at mapapagana na ang tube with high levels of gain. At dahil dito, nag-improve palalo ang performance ng tube, lalo na sa pag-amplify ng signal. Uy, teka lang. Parang nakakaramdam ako ng mataas na enerhiya eh. Oo nga no, ako din. May nararamdaman din ako. Baka ko lang yung nararamdaman nyo. Oh, anong ikaw? Di mo ata ako kilala. May dumagdag na naman. Hulaan ko, mas malakas ka kay Tetrode, no? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, pentod ako eh. At ang panghuli, siya daw si Pentod. Penta ibig sabihin ay 5. Ano namang meron sa'yo bukod sa control grid sa screen grid? Dahil doon, yung pinagsama-sama niyong lakas, equal lang sa lakas ko. Ganun ako kalakas. Talaga lang ha, let's see. Dahil sa screen grid ni Tetrode, lalong napaganda ang amplification ng tube at mas lalong tumaas ang energy ng electrons, meaning mas bumilis ang mga ito. Pero dahil sa bilis ng galaw nila, meron ng tendency na mag-bounce off yung electrons sa anode. Ito ay nagkakos ng kink sa response curve ng tube at hindi ito maganda. Na-overcome ang problemang ito nung nalagyan ng suppressor grid sa pagitan ng screen grid at anode at nagawa si Pentode. Sa paglalagay ng mababang voltage sa suppressor grid, nasusuppress niya ang mga high energy electrons na lumalagpas sa screen grid at mas kontrolado na ang kanilang paggalaw papunta kay anode. Dahil dito, mas naging linear na ang response curve at mas maayos palalo ang amplification ng tube with even higher frequencies. Wala ka pala Tetrode eh. Di wow. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na naman kami upang magatid sa inyo ng mga nagbabagang balita. Isang bahay sa barangay San Isidro, Parañaque City ang nasunugan dahil sa sumabog na phone habang nagcha-charge. At ayon sa mga residente na nasabing lugar, isang peking charger ang dahilan ng nasabing trahedya. Nakatutok si Austin Jimenez. Isang sunog ang umubo sa tahanan ng isang pamilya nitong umaga lang, dito sa barangay San Isidro, Parañaque City. Walang natira at wala ring naisalbang gamit ang binatilyong mag-isa lamang nasa bahay noong mga oras bago ang sunog. Agad na natawagan ng mga kapitbahay ang mga responde kaya't mabilis nakarating ang mga bumbero upang wala nang madamay pang ibang mga bahay.
Ganito po kasi nangyari. Nanobat po yung phone ko. Syempre, i-charge ko. Nung yung sinaksak ko naman sa charger, nagulat na lang po ako, parang biglang sumabog. Kaya nagtataka ako, paano nangyari yun? Sinabi pa ng biktima na dalawa daw ang nabili niyang charger dahil ang isa ay binigay niya sa kanyang kaibigan. Buti na lamang at hindi pa ito nagagamit. At para sa kalaman na lahat, ito ay binuklat at makikita ang loob ng transformer ay hindi genuine at hindi gumagana. Ako po si Austin Jimenez, nakatutok sa 24 oras. Narito po si Kuya Kim upang magatid sa inyo ng importanteng impormasyon ukol sa dahilan na nasabing sunog. Dapat alam mo ang tungkol sa mga charger. Sa loob nito ay binubuo ito ng rectifiers na kung tawagin. Ang trabaho ay mag-convert mula AC o alternating current papuntang DC o direct current. Sa pangkahalatan ay may iba't ibang klase ng rectifier. Nakadepende na lamang ito sa setup o sa bilang ng diode na ginamit. Maaring ito ay full wave, half wave o bridge type rectifier. Lahat ng chargers ay equipped ng ganitong rectifiers upang ma-convert ang dumadaloy na kuryente sa ating mga bahay. Ang rectifier ay binubuo ng diode upang mag-convert at transformer naman upang mapababa ang voltahe. Ang lahat ng ito ay kailangan sapagkat ang ating mobile phone ay gumagana lamang sa direct current. Sa nangyaring sunog, ang nasabing transformer na hindi gumana ang siyang sanhi ng trahedya. Ang masyadong mataas sa voltahe ay hindi kakayanin ng ating mobile phones kung kaya't ito'y naluto mula sa loob. Ang malala rito ay ito'y maaaring magdulot ng sunog o kaya pagsabog. Muli, ako po si Kuya Kim at nagsasabing ang buhay ay weather lang. Maraming salamat, Kuya Kim. Huwag po tayong magpapaloko sa mga nagbibenta ng kung anumang peke, di ba rin na ito'y mura ang halaga. Minsan, ang pagtitipid ang siyang sisira sa ating mga buhay. Ako, si George Loto, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. This must be the base, part of transistor that's forward biased always. Majority carriers, the emitter gonna be supplying, but most of these carriers do not flow out the base lead. How amazing they are, they carry out how good these transistors could be. They amplify the electric signals and acted as a switch or gate. Collectors the largest, just looking all attracting. Most are the carriers, this is where they are going. And then days them over, I know you were gonna have to see. This is quite the opposite, 'cause this is biased reversely. How amazing they are, they carry out how good these transistors could be. They amplify the electric signals and acted as a switch or gate. How amazing they are, they carry out how good these transistors could be. They amplify the electric signals
acting as a switch or gate. Waking up in your house on a San Francisco street. We tune out all the nasty weather, and it's something funny, you and me. You were intriguing, just looking